Isabela, ang ganda ay dalisay, landas ng pag-asay, mga bagong tuklas, kultura at kalikasan, pinagyayamang tunay, yaman ng lalawigan, laban natin may galang. Mga bagong tuklas para sa bagong mundo, sama-sama nating ipagdiwang ang buhay sa bawat hakbang, dalay dangal at karangalan. Isabela, lalawigan ng bagong Pilipinas. Sa mga bundok at ilog na umaagos, ang ligaya ng lalawigan ay walang katumbas. Magkasama tayo sa pag-abot ng tuktok, sa mga bagong tuklas. Isabela ay namulaklak. Mga bagong tuklas para sa bagong mundo, sama-sama nating ipagdiwang ang buhay sa bawat hakbang, dalay dangal at karangalan. Isabela, lalawigan ng bagong Pilipinas. Magandang araw mga kalalawigan, mga ka-I Know. Muli sumasa inyo ang isa na namang pinakabagong episode ng programang I Know Isabela para sa mas malalim na kwento at mas malawak na turismo ng ating mahal na probinsya ng Isabela. At syempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Mga ka-Isabelenyo, muli na namang humataw ang ating home probinsya sa entablado ng mundo. Mula ho yan sa Mayo 21 hanggang 23 sa 2026, kung saan idinaos sa World Trade Center sa Metro Manila ang ika-19 na edisyon ng IFEX Philippines, ang pinakamalaking business-to-business food trade show sa atin hong bansa. At syempre, no, kung aalamin ho natin, titignan ho natin, ang IFEX ay nagsisilbing tulay kung saan ang mga produktong gawa ho sa atin, gaya ho ng ating mga kape, pansit at iba pang lokal na delicacies ay naipapakita ho sa mga buyer at importer mula ho sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lamang ito pagtitinda ha, ito ay pagkakataon para ho sa ating mga MSMEs na itaas ang kalidad ng kanilang packaging at sumunod sa global standards. At syempre sa ilalim ho ng suporta ng pamahalang palalawigan ng Isabela sa pangungunaw ho yan ni Governor Rodito T. Albano III, katuwang ang DTI Isabela, abay muling pinatunayan ng atin hong mga lokal na mga negosyante na ang produktong Isabelino ay tunay na world class. Kaya naman mga ka-Isabelenyo, samahan ho ninyo ako na tunghayan ang mga naging kaganapan ho sa IFEX Philippines na personalahan na tinutukan ng ating Provincial Tourism Officer na si Ma'am Joanne Maranan, kung saan nakapanayam ho niya ang ilan sa atin ho mga exhibitors. Kaya naman ano pang ginagawa ho ninyo? Tara, panoorin ho natin ito. Magandang araw po sa ating mga ka-I Know Isabela. Ako po si Joanne Maranan, ang inyong makakasama ngayong araw. Ako po ay nandito sa World Trade Center kung saan nakikilahok po or nakikisali po ang Provincial Government of Isabela kasama ang DTI Isabela dito po sa International Food Expo Philippines or IFEX Philippines. Nandito tayo sa World Trade Center para ipakita at ipagmalaki ang ating mga produkto sa lahat ng mga bibisita dito. So, tara, punta na po tayo sa loob. So, magandang umaga. Nandito nga tayo sa loob na ng IFEX Philippines. No? Nandito tayo sa World Trade Center. And ito nga, nakikita niyo sa likod, ang booth ng probinsya ng Isabela. Siyempre, kasama pa rin natin ang DTI dito sa programang ito. No? So, ngayon, titikman na natin. Ito yung isa sa mga bagong produkto natin. Actually, nakilala natin siya last year. But we want people to know more about this. So, ito yung canned na kambing. Okay? So kung mahilig kayo sa kilawing kambing, kalderetang kambing, adobang kambing, meron na po tayong ganitong produkto mula sa probinsya ng Isabela na canned. Okay? So ito yung kilawin. Okay?
So titikman naman po natin ngayon ang pineapple jam ng Isabela. Sa mga taga Isabela nyo, I'm not sure if you know, marami po tayong pineapples no, dyan sa may gawin ng San Guillermo and Echage. Pero this one is a product of Echage Isabela. So tingnan naman po natin siya. At saka itong pinagkakaguluhan ng mga kabataan pineapple yema. Okay? Ang pineapple yema natin, tignan natin siya. Nandito kasi tayo sa free taste test na portion ng ating booth, no? Para yung gustong makatikim ng mga produkto natin, pwede dito. So ano pang meron tayo? Bakit ba may mangga? Marami tayong mangga sa probinsya natin, pero ang naka-highlight dito, kaya may mangga para sa mushroom bagoong. Ayan. So sa mga, nangangasim na siguro kayo, Ayan, ang mushroom bagoong. Masarap siya kasi hindi mo mapapansin na mushroom siya. So it's made of mushroom. Tapos lasang-lasa mo na para siya totoong bagoong, no? So meron din tayong chili garlic mushroom. So aside from chili garlic, meron din po tayong mga buro. So sa mga mahilig kumain ng buro, meron din po tayong canned na buro. So ang bago kong career yung pagtikim ng mga pagkain. So tikman na natin. Kulang na lang it's either pritong isda or steamed na gulay. Sobrang patok na patok tong burong hipon, no? So ready to eat na siya. Hindi mo na siya kailangang dagdagan. Pero it's up to you kung gusto mo pa rin siyang ipasote. Pero as it is, from the jar, masarap na siya. Siyempre, nandito yung ating Big Brother. Alam naman na natin lahat, lalo na tayo mga Isabeleños. Patok na patok ang Big Brother sa lahat, no? Ito ang number 1 pasalubong natin, no? Kasama naman po natin ngayon, no? Ang isa sa mga owners ng number 1 pasalubong mula sa ating probinsya, ang Big Brother. Hello, Ma'am Bernice! Hello! Ano naman masasabi mo, Ma'am Bernice? Ano ba yung mga benefits, no, ng pakikiko-coordinate sa DTI, sa lalawigan ng Isabela, sa provincial government ng Isabela? Sa pakikipagtulungan sa mga LGUs, iba't ibang government ng Isabela, lumawak yung market namin na ang first IFEX namin dahil sa tulong din ng DTI. So doon kami nakakilala ng mga distributor, which is umabot na sa mga global. Makikita ang Big Brother sa US at saka sa Japan. Then ngayon sa tulong na naman ulit ng DTI, nakakuha na kami ng halal, na which is pwede na namin maipasok sa Middle East. Ayan. Ah. Oh, And hopefully, makakuha kami ngayon ng market sa Middle East. So again, Big Brother Spornix, pwede niyo pong ma-search siya sa Facebook, sa Shopee, sa Lazada. Type nyo lang po Big Brother Ayan. At Spornix. pati yung mga nasa overseas, no, mahanap niyo sa mga groceries po Sa ba yan? grocery, sa Kultura, sa Watermart, sa Landmark, meron dito. Sa loob ng SM Department Store. Ayan. And then here, si Sir, ito na. Ang ating mga banana chips from Cabatuan naman. Okay? So, ayan. Ito, banana chips natin. Madami tayong banana chips sa probinsya natin, no? So, ito is from the Better Chips, no? So, ito, saba. It's made from saba. Okay? So, masarap na masarap. Very crunchy sa mga gusto ng banana chips na crunchy. And then, ito yung isa sa number 1 na product nila talaga, no? So this is the okra chips, okay? So we'll just try. Walang poka ng isa. Ito yung isa sa talagang favorite, no? Na mga bumibili ng the Better Chips. So ito, okra, fried okra. Sarap. Hindi ako mahilig kumain ng okra, pero itong okra chips na to, nakain ko talaga. And ang masarap na pang tulak dyan, sandali syempre masarap yun with calamansi juice. Ito ang the best kasama dyan. Calamansi juice. Ayan, so tignan natin siya. So, napakasarap ng ating mga calamansi juice dito. So, dapat talaga matikman niyo po yan, no? Kasama po natin ngayon si Sir Wawi. Siya po ang owner ng The Better Chips. Sir Wawi, pang ilang IFEX yun na po ba ito? If I remember correctly, pang-5 na. Pang-5 na! Okay. Paano nakakatulong ng IFEX pagsali niyo sa IFEX? At ang tulong no ng provincial government? Through IFEX, na kakaroon na exposure ang mga products namin. Maliban sa locally sold sa probinsya natin, nabebenta po rin natin hanggang international market.
So, ang products nila, Sir Wawi, itong Mighty Green, Calamansi po, Calamansi. ripe banana chips, at saka itong okra chips, itong famous okra chips ni Sir Wawi. Ito naman, makikitikim naman tayo ng spreads, no? Mga sandwich spreads. So, ito yung exciting dito sa iFex kasi dahil nga may pa-free taste tayo, so gusto po natin makilala kasi ang ating mga produkto kaya yan. So, may pa-free taste tayo and tuloy-tuloy lang po, no? Kung mga gustong makatikim, andyan naman po ang ating mga MSMEs na naka-assist at sa lahat ng mga tanong para masagot naman po ng ating mga MSMEs tungkol sa mga kani-kanilang produkto. Actually, etong pinagkakaguluhan nila ngayon, etong mga pipilahan natin, eto yung ating mga spread na nakilala na dahil sa pagsali nila palagi ng mga trade fairs. At ito, dinadayo ko pa to, no? Pinupuntahan ko pa to sa Santiago kasi paborito ko yung kanilang chicken spread. So, eto na. Si Ma'am Melody, ayan. So, ito ang favorite ko kasi ang kanilang chicken spread. So, real chicken with pineapple. So, masarap talaga siya with mga crackers. So, tignan natin. Manalo po. Kailangan natin. So, ito may cheese pimiento. So, ang usually binibili ko, chicken spread at cheese pimiento. Tapos, masarap din kanilang peanut butter. Then, meron silang yam na caramel for kids. Ito hindi sugar-based, di ba? Milk-based siya. Okay. Ayan. So, sakto lang ang tamis niyan. Okay, moving on. Alam niyo ba na marami na tayong cacao products dito sa ating probinsya? Ayan. Moving on, meron po tayong cacao products from the province of Isabela. So, ito is from SA Cacao. Single origin from Isabela. So, yung mga gusto po ng mga cacao, meron po tayo. So, aside from SA Cacao, meron po tayong Hilarios na nag-introduce ng kanilang ang bilis, diba? Champurado. So, ito ang favorite namin, no? Itong champurado natin from Isabela is made from cacao ng Isabela. So, ito is a product again of the province from San Agustin naman to, no? So, ito talagang cacao natin and our rice. So, titignan naman natin siya. Ayan. So, champurado from Hilarios. Ayan. Sarap. Aside from that, eto meron tayong mga cassava chips. And, naku, eto na. Nakatikim na ba kayo ng chicken feet chicharon? Dito lang meron yan sa Isabela. Titigman ko, kuya. So, ay, ubos na pala to. So, dito tayo sa may laman. Okay. Dito tayo. Parang ubos na rin siya. Okay. Pero ito, pinatikim kasi sa akin to. Last year, no, tinikman ko to. So, ito, chicken feet. As in, buong chicken feet. Kaya lang nadurog na kasi nga ang dami nang nag-taste test. So, ito, titikman natin. Okay. Masarap ang pulutan nito, girls and boys, no? So, mga Isabeleños, tangkilikin natin ito. Chicken feet, chicharon. Tayo lang may ganito. Okay. Speaking of alak, ito, meron din tayo, syempre, mga alak. Ayan. So, mamili ka. Anong alak ang gusto mo? Mangga, bignay, rice, ano pa ba? At meron tayo, di ba meron tayong insulin wine. So, wala lang kaming dala ngayon, pero meron din po tayong insulin wine. So, napakarami na po natin mga produkto na dito sa ating probinsya. Kaya sana po itangkilikin din po natin. At sana kung matikman nyo po, para po matulungan nyo kami ma-promote. Kasi talaga naman, maipagmamalaki natin dahil napakasarap ng ating mga produkto. Halika, samahan niyo pa po ako para makita po natin kung ano pang meron dito. So, tuloy-tuloy po, no, ikot ng mga buyers natin at mga tikim-tikim. Bago tayo pumunta dito sa likod, eto pa nga pala. Okay, meron din tayong mga chicken products. Meron din tayong canned chicken products dito sa ating probinsya. Pipila ulit tayo, no? Sabi ko nga, no, na tinatangkilik ng mga ating kababayan ng ating mga produkto. Kaya nakakatuwa, okay? May order na sa kanila kahapon, na napakalaking order. So, aside from yung mga canned goods, no, meron din tayong mga chicken nuggets, chicken embutido, okay? So, ayan. So, pag magagawin kayo next time, no, punta kayo sa mga food fair para matikman nyo, not just our products, no, ikot din kayo. Kaya mamay ikot din kami dito kung ano pang makakain namin. So, titikim lang tayo. So, ito yung chicken embutido natin. Masarap din siya, pero ito yung favorite ko. Ito yung corn chicken. Okay.
masarap to. Ang ginagawa ko dito, pina-fry ko siya para na siyang chicken pastil. So, ito, para masarap to pang topping sa rice. So, ang dami na nating natikman. So, ilipat naman tayo dito. So, sabi ko nga, no, my babe. So, eto, naka-display na yung ating mga produkto, no. We're also working with DTI. Mas tinutulungan natin ang ating mga MSMEs. Also, aside from developing their products, no, pati yung packaging, tinutulungan natin sila. Nagbibigay tayo ng feedback kung kamusta ba yung packaging nila. So, ito, we have our banana chips, yung tinikman natin kanina, okra chips, we have cookies, coconut cookies, cacao cookies. Ito, ang ating mga cacao beans. Meron tayong mga tableya. Beans yung message of. Ito, favorite ko din to. Ito yung ating cacao bits, no? From SA Cacao. Sarap din to, okay? Pang papak-papak or pang toppings nyo sa ice cream. Masarap to. Meron tayong ginisang monggo. So, instant ginisang monggo to. So, gagawin nyo lang, alalagyan nyo lang siya ng water, ima-microwave nyo siya. Okay? Or, ipapainit nyo lang over the stove. So, syempre, lalagyan nyo muna sa pot, tapos lagyan yung tubig, tapos over the stove. Ayan, instant. Meron na siyang kasamang malunggay, mushroom, at saka yung bulaklak ng kalabasa. So, ito pa lang, yung mabilisang kain ng ginisang munggo, ito na yon. This is it. Tapos, sasabayan nyo pa ng chicken feet, no, na chicharon. Ang sarap nito. Meron din tayo mga gourmet tuyo. Ayan. So, yung mga pang-almusal. At pwede nyo rin ito siguro isama dun sa champurado, di ba? We also have cassava chips. Malunggay chips. Napakasarap ng malunggay chips si Ma'am Elma. Ma'am Elma, asan may malunggay chips mo? Gusto ko matikman para makita. Naubusan na po ako, nahuli na po ako sa food tasting ng malunggay chips. Dahil isa po yan sa pinakamasarap nating chips. Kung mahilig kayo sa mga nachos, ganyan, ito, masarap yan. Tapos sasalihan nyo ng salsa niya or yung mga cheese dip. Panalo po yan. And then, sabi ko nga po, ang ating ginseng nandito pa rin, no? And meron din pong calamansi juice, no? From our Jones Cooperative. And meron din siyempre tayong pineapple wine. And ito pa rin, kasama rin po ito ng ating pineapple jam, no? At saka yung ating pineapple candy. And syempre, hindi mawawala ang paboritong pasalubong, no? Ang ating Big Brother Cornish. 3 flavors yan, spicy, garlic, at saka yung cheese na paborito ng anak ko. So, eto yan. Naku, yung mga mahilig sa mga cornish, tapos lalagyan nyo pa ng suka. Naku, panalong-panalo po yan. Okay, and then we also have our crispy mushroom. Ayan, natikman natin yan kanina. Ito, mga suka natin, atsara. Ang dami na natin produkto talaga. As in, kailangan nyo talagang umikot minsan sa mga travel fair. Abangan nyo rin po, no? Come October, babalik po tayo sa Festival Mall. Dadalhin po natin ulit lahat, no? Kukumpletuhin na po natin food and non-food. Kasi dito sa IFEX, puro pagkain lang po ang dala natin. So pagpunta natin sa Alabang, sa October, pagkain at mga hindi pagkain na produkto natin, dadali na po natin lahat yan para maipagmalaki na po natin sa lahat at para matangkilik po ng ating mga kababayan ang mga produkto ng ating lalawigan. So again, salamat po sa pagsama sa akin dito sa IFEX Philippines para mapakita po ang ating mga produkto. Marami pa po, hindi lang po yan ang ating mga produkto. Pero sana po patuloy niyo pong tangkilikin para naman po ang ating mga MSMEs ay matulungan din po natin. So again, magkita-kita po tayo sa susunod na trade and travel fair po natin dito sa I Know Isabela, where every story becomes a destination. Magkita-kita po tayo! There you have it, mga kaisabelenyo, ang ating Provincial Tourism Officer, si Ma'am Joanne Maranan. Maraming salamat, Ma'am Joanne. Ako, marami ho yung natakam, pero sabi nga ho, no, ni Ma'am Joanne, abay pakantabayanan ho ang muling pagbida ho natin sa iba't ibang mga produkto ng atin hong mga MSMEs. Again, ho, maraming salamat kay Ma'am Joanne Maranan sa ibinahaging kaganapan ho, no, sa World Trade Center. Tunay ngang isang malaking karangalan na makita ang atin ho mga MSMEs na nagiging katuwang ho, no, sa paglago ng ating ekonomiya. Hindi lang ho ito basta pagbebenta. Ito ay pagpapakita ho ng husay, sipag at pagmamahal ng Isabelenyo sa bawat produkto. Sa ating mga mga MSMEs ho naman, abay patuloy lang ho, no, ang pag-angat. Ang inyong tagumpay ay tagumpay ho ng ating probinsya ng Isabela.
Isabela. Mga kalalawigan, sana ho ay na-inspire ho kayo sa ating episode ngayong araw at abangan ho ang susunod na mga kwento ng galing at tagumpay. Maraming salamat din ho sa mga sumubaybay sa ating episode ngayong hapon. Huwag din kalimutan na i-like at syempre i-follow ang ating Facebook page Isabela PIO at mag-subscribe sa ating YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at syempre ni Vice Governor Kiko D at ng buong pamanampalalawigan ng Isabela, muli ako ho ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamanampalalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Hanggang sa muling edisyon na ating pagsama-sama para sa mas malalim na kwento at mas malawak na turismo. Ito ang I Know Isabela. Pinas. Mula sa mga taniman hanggang sa